Ang puno ng dakit. Bago tayo magsimula, paki-like at paki-pindot ng notification bell, para masaya ang buhay. At kung nagustuhan nyo ang Bilog na Buwan Story, huwag nyong kalimutan mag-subscribe, para palagi kayo updated sa mga bago kong mga post na mga nakakatakot na kwento. Ang Bilog na Buwan Story ang maghahatid sa inyo ng true stories ng mga kahindik-hindik na kwento na tiyak kong magugustuhan ninyo. Maraming salamat po at magandang gabi. Hello Mr. Joe. Ako nga pala si Ariel o mas kilala sa pangalan na Jan Jan. Na nakatira ngayon sa bukid, dito sa Biliran Leyte, 21 anyos at binata pa. Ang aking ikukwento ay tungkol sa karanasan ko sa malaking puno na ang tawag dito sa Kabisayahan, ay dakit, o mas kilala sa tawag na balete tree. Marami na akong naririnig na iba't ibang kwento dito tungkol sa dakit. Malaki kasi ito, nag-iisang napakalaking puno sa aming lugar. At ang sabi, di pa uso ang sementadong kalsada noon ay nakatayo na ang dakit. Kung tutuusin naabutan pa nito ang mga kalolohan namin. At dahil sa tagal na ng puno ay kinatatakutan na ito ng marami. Isa sa pinagtataka ko na kailangan bumusina ang sasakyan kapag mapapadaan sa puno, lalo na kapag gabi. Para daw malaman ng nakatira sa dakit ang pagdaan mo. Dahil kapag di mo daw yun gagawin baka daw mamalasin ka. Yan na ang naging pamahiin nila noon pa man na siyang pinagtakhan ko ng sobra. Marami na rin nakapagsabi na may nakatira daw sa puno, o kaya may nagbabantay, kaya hindi ito maputol-putol. Nasa gilid kasi ito ng kalsada, minsan pa nga nakaharang ang putol na sanga nito sa gitna ng kalsada. Marami na rin ang sumubok na putulan ng puno, pero iwan ko ba bakit hanggang ngayon ay nandun pa rin ito, kahit na nag-widen ng nasa buong kalsada sa Biliran, pero nakatayo pa rin ang puno. Napakalaki niya kasi, sa gabi kinakakatakutan talaga siya sa mga dumadaan na biyahero, pero sa umaga naman hanggang tanghali ay ginagawang silungan ito ng mga estudyante na naglalakad papauwi galing sa paaralan o ng iba pang motorista, lalo na kapag ulan. May nagsabi na may nakakita na daw na may babaeng nakaputi na nakatayo sa puno o kaya itim na lalaki na nakaupo sa malaking bato sa kalsada sa gilid ng dakit. Dahil dun maraming ang naaksidente bago pa man makarating sa dakit. Hindi rin sila masisi dahil pakurbada naman din ang daan, isa pa paakyat. Hindi rin kasi ako mapaniwala sa ganung kwento, dahil laki ako sa Manila at sa lungsod ng Biliran. Sabi nga ng iba to see is to believe, iwan ko kung tama ba yung English ko, Dati, sa lungsod talaga kami nakatira. Pero nang namatay ang papa namin ay tsaka na kami nagdesisyon na sa bukid na lang tumira, sa bahay ng ate ko, nasira na rin kasi ng bagyo ang maliit naming bahay na siyang tinirhan namin noon nung nasa lungsod pa kami. Dati nag-extra lang ako sa pagtatrabaho. Pero sa tulong ng kabarkada ko, nahanapan nila ako ng trabaho. Di ko na lang ibigay ang buong detalye sa trabaho ko, pero pagawaan ito ng mga damit. Dahil lagi ako overtime sa trabaho, kaya nagdesisyon kami ng ate ko na kumuha ng motor, pang service ko para di na ako mahirapan kung uuwi ako sa alanganing oras. Palagi kasi magpa-overtime sa trabaho ang amo ko dala sa maraming tatahiin na damit. Para sa akin ayos lang din ang mag-overtime, bayad naman din ang pagod at puyat. At dahil nasa bukid na kami nakatira ay kailangan ko bumiyahe pa uwi ng halos 1 oras. Minsan naranasan kong umuwi banda alas 12 sa gabi. Paminsan-minsan lang ako may masasalubong na mga sasakyan sa kalsada ng lungsod dahil sa alanganin ng oras. Nang nakalabas na ako sa lungsod patungo sa bukid ay napakatahimik na ng buong lugar. Wala na rin akong nasasalubong na mga sasakyan kaya may kunting kaba na akong nararamdaman. Mas lalo nang napadaan na ako sa sementeryo. Kaya binilisan ko na lang ang pagpatakbo ng motor dahil na rin sa nerbiyos na dumadaloy sa aking katawan. Bigla pa ako napatigil dahil may dumaan sa harapan ko, isang itim na aso. Bigla lang ito tumawid, mismo sa aking harapan. Anak ng putya, sabi ko pasabay napalingon sa paligid. Bigla kasi itong naglaho, o kaya nagtungo sa madilim na lugar.
Doon ko napagtanto na malapit na pala ako sa dakit. Nakaramdam na rin ako ng takot at panginginig habang dahan-dahan nagpapatakbo sa motor habang napapadaan sa malaking puno. Nagtataka pa ako nang nagpatay sindi ang headlight ng aking motor. Walang hiya, ngayon pa talaga siya nagkaganito kung kailan malapit na ako sa bahay, naaasar ko pang bulong sa aking sarili. Hanggang sa biglang tumigil ang motor na siyang pinagtataka ko ng sobra. Kaya pinindot ko ang starter ng motor para bumukas ang makina, pero ayaw niya talagang bumukas, pati ang kickstarter at ilang ulit ko nang pinanjakan, pero ayaw talaga niya. Napatigil ako sa aking ginagawa nang may narinig ako na may sumisipol, pakiramdam ko malapit lang ito sa akin. Kaya, muli kong sinubukan na buksan ang motor. Malalim akong napabuntong hininga nang muli itong gumana at dali-daling pinatakbo ang motor patungo sa kung saan ang puno ng dakit. Nagdesisyon ako na di lumingon sa paligid o makinig sa mga ingay mula sa di ko moari kung saan ang galing, lalo na ang sumisipol. Bigla naging makulit ang aking mga mata, sa gilid ng headlight ng motor ay may nailawan ito. Parang isang hugis ng isang tao na nakatayo sa gilid ng puno, matangkad ito. Nakaramdam na ako ng takot. Kaya kinumat ko na lang ang serador ng motor at pinatakbo na kay bilis, para makaalis kaagad sa puno na iyon. Napabuntong hininga pa ako nang nalampasan ko na ang puno ng dakit. Tsaka na muling nagpaharurot sa pagpatakbo ng motor dala sa matinding takot. Simula po nun Mr. Joe, naniwala na po ako sa kwento ng mga matatanda. Kung hindi ko po mismo na-experience ang nakakatakot kong karanasan sa puno ng dakit ay baka hanggang ngayon ay sasabihin ko pa rin na mga likhang isip lamang nila ang kanilang nakikita. At simula po nung naranasan ko iyon, napagpasyahan ko na sa lungsod na lang muna matulog kapag mag-overtime ako sa bahay ng tiyo ko. Di ko kasi kinaya ang takot at ayaw kong maranasan ulit iyon. Kaya simula nangyari sa akin yun, tulad ng iba, kapag dadaan ako sa puno ng dakit kapag gabi, ay dahan-dahan na rin ako sa pagpatakbo at bumubusina na rin para di magparamdam sa akin ang nakatira doon. Hanggang dito na lang po Mr. Joe ang aking kwento. Maraming salamat po at magandang gabi.